Samantala, humihirit naman ng surge fee ang grupo ng operators ng taxi sa Transport Network Vehicle Services o tinatawag na TNVS. Ito ay kasunod ng pagtaas ng presyo ng petrolyo ng higit sa 2 piso kada litro na sinasabayan pa ng paghina ng bilang ng mga pasahero. Narito ang report ni Rovic Manuel. Inihihirit na rin ng grupo ng operators ng taxi ang surge fee sa Transport Network Vehicle Services o TNVS kasunod ng pagtataas ng presyo ng petrolyo ng higit sa 2 piso kada litro. Sa panayam ng DZRH kay Congressman and Attorney Bong Suntay, ang Pangulo ng Philippine National Taxi Operators Association, sinabi nito ang hirap na pinagdadaanan ng mga tsuper at operators sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Kawawa naman yung mga driver. Talagang hirap na for the longest time yung fare increase na hinihingi ng mga taxi drivers at saka operators mula sa LTFRB. Sana maibigay dahil talagang hindi na sapat yung current na taxi fare para matugunan yung pagtaas ng gastusin at saka pagtaas ng presyo ng gasolina. Ayon kay Suntay, isa rin sa inihiling ng grupo ay ang pagtataas ng flag down rate dahil nanatili na ito sa 45 pesos simula pa noong 2017 at talagang napag-iwanan na ng pagtaas ng cost of living sa Pilipinas. For the longest time, ang huling fare increase na naibigay sa mga taxi ay way back noong 2017 pa. So you could just imagine 7 years ago, malaki ng tinaas ng cost of living, malaki ng tinaas ng presyo ng mga pyesa ng auto, pati yung presyo ng car itself. Isa rin umano sa naging suliranin ng taxi sa bansa ay ang paghina ng pasahero dahil karamihan ay nasa ride-hailing apps na. Dagdag pa ang tagal at haba ng proseso upang mapagbigyan sa hiling na fare increase. Giit pa ni Suntay na sana'y maimplementa rin ang surge fee sa mga taxi, hindi tulad ng nasa ride-hailing apps na may surge sa tuwing tataas ang presyo ng petrolyo at ang demand sa pasahero. Sa mga ride-hailing app, automatic yun may surge sila. Actually, oo. Diba? Yung presyo tumataas bigla. Ang sa larangan ng taxi, sabi namin, sana naman i-implement rin pagdating sa mga traditional taxis. Dahil nga para sa gobyerno, iniisip nila very unpopular para sa mga mananakay ang fare increase. Lagi namin sinasabi, ang taxi naman, door-to-door service yan. Hindi yan mass transport system. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.